It's a privilege na makatayo po sa inyo sa pagkakataong ito na supposed to be ay ang ating pong kapatid na ngayon ay may pinagdadaanan ang dapat na mag-preach sa hapon na ito. But it's a blessing na magamit ng Panginoon at nawa ay gamitin talaga ng Panginoon ang pangangaral ngayon para po sa ating sanctification at encouragement din sa Panginoon. And pasensya na rin, I would deviate doon sa ating text or sa ating series. I tried na ituloy yung series but I discovered it there are three points, so hindi natin kinaya, so kinakailangan nating mag-preach ng hindi pa natin na-preach dito, but I have preached this sa ibang iglesia. Ang ating text ay nandoon sa Matthew 11:1 to 24, and okay, thank you so much. Meron pala na nagawang PowerPoint. Sino man ang gumawa niyan, maraming salamat. Matthew 11:1 to 24. When Jesus had finished instructing his 12 disciples, he went on from there to teach and preach in the cities and in their cities. Now, when John heard in prison about the deeds of the Christ, he sent word by his disciples and said to him, "Are you the one who is to come, or shall we look for another?" And Jesus answered them, "Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. Lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. And blessed is the one who is not offended by me." As they went away, Jesus began to speak the crowds concerning John. "What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? What then did you go out to see? A man dressed in soft clothing? Behold, those who wear soft clothing are in kings' houses. What then did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is he of whom it is written, 'Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you.' Truly, I say to you, among those born of women, has risen no one greater than John the Baptist. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has suffered violence, and the violence take it by force, or violent take it by force. For all the prophets and the law prophesied until John. And if you are willing to accept it, he is Elijah who is to come. He who has ears to hear, let him hear. But to what shall I compare this generation? It is like children sitting in the marketplaces and calling to their playmates. We played the flute for you, and you did not dance. We sang dirge, and you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and they say, 'Look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collector and sinners.' Yet wisdom is justified by her deeds." Then he began to denounce the cities where most of his mighty works had been done, because they did not repent. "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have been remained until this day. But I tell you that it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than for you."
Well, ang ating text ay nakapaloob doon sa or pag-uumpisa doon sa pangatlong cycle ng Matthew. Kung mapapansin po natin, ang Matthew ay mayroong 5 cycle na ang every cycle is composing of narrative and then discourse. Katatapos lang po ng narrative ng growing na ministry ng Panginoon, and then after nito ay katatapos lang din yung mga parables of the kingdom of heaven. Ngayon, ay mag-uumpisa na siya doon sa pangatlong narrative, at itong narrative na ito, it will comprise, ito ay pagpapakita ng growing na opposition ng mga tao laban sa ministry ng ating Panginoon. So ang theme ng ating tinatahak ngayon ay nakapaloob doon sa theme ng opposition, unbelief. Yung unbelief po dito. At ito po ay nagpapatunay na si Jesus ang Messiah na hinihintay ng Israel, ngunit siya ay ngayon ay bibigyan ng matinding opposition. Dito sa third section na ito, ipapakita ni Matthew yung narrative na hina-highlight yung pag-oppose kay Kristo dahil sa unbelief. Mapapansin natin doon sa ating binasa sa verses 18 to 19, both John and the Lord Jesus Christ were opposed by these people. Sabi ni Kristo, "For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. And then the Son of Man came eating and drinking, and they say, look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners, yet wisdom is justified by her deeds." So makita natin dito, itong mga tao na ito, sala sa init, sala sa lamig. Kung kakain ang isang tao, sasabihin glutton. Kung isa hindi kumakain at hindi umiinom, siya ay may demon. Kumbaga, itong mga tao na ito, both the prophet and the Messiah na sinend ng Panginoon ay ino-oppose nila. And then dun sa, kung titingnan natin yung chapter 12, verse 24, nakabahagi nung cycle na ito ng unbelief, sinabi dito, "It is only by Beelzebul, the prince of demons, that this man cast out demons." Sinasabi na, nakikita nila na nagpapagaling ang Panginoon, pinapalayas ng mga demonyo, and sinasabi nila, prinsipe ng mga demonyo yan. Prinsipe ng, ayan ay si Beelzebul. Yung kapangyarihan, kumbaga, nakikipagkontsaba yung si Jesus sa kay Beelzebul para ipakita na siya yung makapangyarihan, pero he is just deceiving people. Ito ay blasphemy against the Holy Spirit. So, pero bago umpisahan ni Matthew ang narrative na ito, nakakapagtaka bakit yung cycle ng unbelief, bakit isinama? Isinama yung kwento na si John the Baptist nakakulong, nag-send siya ng mga messengers, mga disciples niya, patungo kay Kristo para itanong. Ano yung katanungan niya is, kayo po ba ang the coming one? Kayo po ba talaga ang paparating? Or ibig sabihin, kayo po ba ang Messiah? Or maghihintay pa ba kami ng iba? Ito ay pagpapakita ng pagdududa ni John, na maintindihan natin si John ngayon, nakakulong. Ang alam niya kasi sa kanyang theology, at least sa revelation na meron siya, alam niya pagdating ng Messiah, kalakip nun is yung peace. At saka judgment doon sa mga hindi mananampalataya, at yung establishment ng kingdom ng Panginoon, all those who are righteous will be vindicated. Pero bakit siya ngayon? Ganito, nag-preach lang siya. Sinabi nga niya yung katotohanan laban kay Herod na mali yung ginawa mo. Bakit mo kinuha yung hipag mo para maging asawa mo? That's an incest, so to speak. So, dahil doon siya ay nakakulong, at dahil siya ay may ganong mga pag-aaway sa kanyang isipan, bakit ganito? Merong disconnect. Alam ko, nandiyan na ang Messiah, at ang pangako is kapayapaan at vindication para sa kanya, pero bakit nandito ako? Kailan ba mabibindicate ang righteous? Kaya ang tanong niya, si Jesus ba talaga ang Messiah? Ang tinatanong natin dito is, bakit isinama ni Matthew
itong narrative ng unbelief ni John the Baptist dito sa narrative ng yung tema ng unbelief. Ito ba ay pagpapakita ng unbelief? Unbelief din ba itong pagdududa? Well, kung makikita natin dito, pinapakita rin ni Jesus na dito na iba ang pagdududa sa unbelief. Yun ang gustong ipakita dito. Of course, the overarching na gusto na sabihin ni Matthew dito is the Lord Jesus really is the Christ. At yung kingdom niya nandito na. The prince and the king is here because of the workings na meron siya. Pero yung pagkakasunod-sunod ng pagpaplat ni Matthew dito, mayroon siyang gustong ipakita dito sa atin na bagamat mali ang tinututulan ng Panginoon ang outright na unbelief, pero iba. Gusto niyang sabihin dito na wag niyong iibahin niyo yung pagdududa. Ang pagdududa, meron siyang place sa mananampalataya. Hindi ibig sabihin, nagdudang isang tao, hindi na siya mananampalataya. Pwedeng magdudang isang hindi mananampalataya, pwedeng pagdudahan niya maraming bagay, pero pagdating sa mananampalataya, posibilidad. Merong posibilidad ang pagiging ganito na nagdududa. Bakit ganito? Tinuturo ba ni Matthew na tama ang pagdududa? Okay lang ba sa Panginoon na mabuhay tayong nagdududa sa Kanya? Hindi po ito nag-eenganyang magduda tayo. Ang pagdududa ay resulta pa rin ng kasalanan. Tandaan natin, dahil sa kasalanan, nagkakaroon tayo ng alinlangan. Alinlangan patungkol sa kung sino ang Diyos, sa kabutihan niya, at kung totoo ba ang mga pangako ng Panginoon, just like what is the concern of John the Baptist here. Pero gustong ipakita ni Matthew dito na iba ang pagdududa sa unbelief. Mas masama ang unbelief kaysa sa pagdududa. At yung pagdududa ng alagad ay nauunawaan ni Jesus, ngunit ang unbelief ay kanyang kinokondena. At yun ang gusto nating makita dito. While Jesus condemns outright unbelief, He graciously understands His people's doubt. Di ba? Habang yung mga unbelief, yung outright unbelief ay kinokondena ng Panginoon, siya ay mabiyayang iniintindi ang pagdududa ng kanyang mga tao. Kung papansinin natin dito, imbes sa pagalitan ng Panginoon si John the Baptist, pinagtanggol pa niya. Sinabi niya, I'm telling you, among all born of women, ay wala nang mas greater pa kay John the Baptist. Kumbaga, siya yung pinakadakila na Old Testament saints. It is not because he is great, not because yung kanyang personality at yung kanyang pagiging si John the Baptist, kundi dahil sa proximity niya kay Kristo. Kumbaga, gusto lang ipakita ng Panginoon dito, hindi ko kaaway si John the Baptist, kakampi ko siya. Actually, nalulugod ako sa kanya, sa kanyang ginagawa na siya ay malapit sa akin. At nag-share din sila, di ba? Nag-share din sila ng kanilang struggles. Pareho sila, magkakampi sila sa laban na ito. Pareho silang nilalabanan ng mga tao. Yung unbelief dito, ang focus, hindi lang si Kristo, pati si John the Baptist ay naging focus ng oposisyon. Gusto nating ipakita dito yung unbelief ay iba sa pagdududa. Listen kay Alistair McGrath, doon sa kanyang book, When Doubt Becomes Unbelief. Sinabi niya, unbelief is the decision to live your life as if there is no God. It is a deliberate decision to reject Jesus Christ and all that He stands for. But doubt is something quite different. Doubt arises within the context of faith. It is a wistful longing to be sure of the things in which we trust. Kaya pala, ang unbelief talaga pala ay yung outright na unbelief, gusto mo talagang paniwala ang walang Diyos. Gustong-gusto mo, pero iba yung
yung doubt sa mananampalataya. Kapag ang mananampalataya nag-doubt, hindi yung ayaw niyang paniwalaan ng Diyos. Ang gusto niya is, gusto niyang makasigurado dun sa kanyang pinaniwalaan. Merong Diyos, totoo si Kristo, at si Kristo ay mabuting Panginoon. At may mga struggles na dumarating sa ating buhay na nagsasabi na parang hindi yata tama, hindi yata totoo. May disconnect yung ating pinaniniwalaan. At dito na papasok yung unbelief. Pero ang unbelief sa mananampalataya pala is gusto mo lang talaga na mapatunayan na totoo kung ano man yung pinanghahawakan mo. So, yung unbelief ay yung ayaw mong maniwala sa Diyos or sa Panginoon, pero iba yung doubt. Kaya mayroong doubt ay dahil mayroon ka ng pinaniniwalaan. So, natural sa mayroong pananampalataya yung pagdududa. At hindi po kawalan ng pananampalataya ang pagdududa. Ito po ay paghina ng pananampalataya. So, gusto nating linawin yon. So, when a believer doubts, hindi nawawala yung kanyang pananampalataya, humihina lamang po ang kanyang pananampalataya. Kaya kung nararanasan mo ito, dahil marahil may mga struggles, may mga dumarating sa ating buhay na hindi mo pinlano, ayaw mo, may plano tayong maganda sa ating buhay at excited tayo na gumawa ng isang bagay pero nandun yung mga providensiya ng Panginoon na we can say na dark providences at hindi natin magawa yung gusto natin gawin because of those things, marahil nagkakaroon tayo ng pagpipigil, yung napipigilan tayong maging sold out sa pananampalataya sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng pagdududa. Ako ba talaga ay para dito? Ako ba talaga ay papunta doon sa, kumbaga, yung bang aking pinaplano, hindi ba maganda yon? Ba't ako pinipigilan ng Panginoon? But it seems na parang pinipigilan ako ng Panginoon. So, or pwede rin na ang pagdududa is, mahal ba ako ng Panginoon? Bakit sa akin to? Bakit paulit-ulit na lang? Bakit ako yung nakakaranas ng mga ganitong bagay? Hindi ba, parang hindi para sa akin yung mga pangako ng Panginoon? Na hindi ako iiwan, hindi ako pababayaan, hindi ko kayang i-claim yung sinabi ni David na I have been young and now I am old, but I have not seen the righteous forsaken nor his seed begging bread. Parang hindi ko pa pwedeng yakapin yun, mananampalataya naman ako. Yung mga pagdududa na yon, kung nararanasan mo ito, huwag kang panghinaan ng loob sapagkat hindi ka nag-iisa. Even the great men of faith ay nakaranas ng ganito sa isang punto ng kanilang buhay. Just like John the Baptist, Thomas, at marami pang ibang mananampalataya sa Biblia na nakaranas ng ganito. And Christ does not judge us, He understands us. Yun ang maganda dito. Ang ating Panginoon, hindi tayo outright na tinatalikuran or hindi tayo tinatalikuran kailanman dahil lang meron tayong paghina ng pananampalataya at tayo'y nagdududa. At maging encouragement ito sa atin. Hindi tayo dapat manatili sa pagdududa. In fact, yung ating text ay nagsasabi na may remedy. May remedy para tayo ay makawala dito sa ating pagdududa. So, how does Jesus treat doubts and unbelief? So, dalawang bagay makikita natin dyan. Jesus offers treatment for the disciples' doubts and number 2, Jesus confers judgment for the people's unbelief. So, tingnan natin yung una. Jesus offers treatment for the disciples' doubts. Sa verses 4 to 6, ito yung sagot ng Panginoon kay John the Baptist na pinadala niya sa kanyang mga disciples. And Jesus answered them, "Go and tell John what you hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them, and blessed is the one who is not offended by me." Ang mga ito ay nagkalat, itong mga sagot ni Jesus,
ay, kumbaga, pinakita niya yung mga nakikita at naririnig niyang gawa ni Jesus. Kumbaga, sinasabi niya, hindi mo ba naririnig yung mga ginagawa ko? Hindi mo ba nakita yung aking mga ginawa? The blind receive their sight, tapos lumalakad yung mga lumpo at yung may mga sakit sa balat ay sila'y nalilinis, nakakarinig yung mga bingi, at yung mga patay ay nabubuhay, at yung poor, they have good news preached to them. Pinapangaral ang mabuting balita sa kanila. Ang mga ito ay mga nagkalat na prophecy sa Old Testament na gawa ng Messiah pagdating niya. Makikita natin ito sa Isaiah 35:5-6 at ganoon din sa Isaiah chapter 61 verse 1. So sinasabi ni Jesus dito na tinutupad na niya yung mga prophecy sa Old Testament na pagpapatunay na ang Messiah nandito na. So, pagpapakita ito ng kanyang mga paggawa na siya ay on the move to save His people from their sin. Itong mga miraculous deeds ni Kristo ay mga signs ng transformative power ng ministry ni Jesus, both physical and spiritual. We know, kapag nagpagaling ang Panginoon physically, ay nandoon yung internal din na pagpapagaling dahil may kaakibat itong challenge sa faith or encouragement to believe. So, merong kaakibat na inward na effect yung kanilang nakikita sa physical. So, kung ano man ang ginagawa ng Panginoon, nagpapalayas ng demonyo, kaakibat ng pagpapalayas ng demonyo is yung kalayaan din na kasama ng pananampalataya kay Kristo. So, Jesus now is on the move to save His people from their sin. Kumbaga, sinasabi niya, you are now in the era of the kingdom. Nandito na yung Savior. Nandito na yung King. Sa madaling salita, gusto ni Jesus na tingnan ni John yung messianic works ni Jesus. At ito ay pagpapakita ng salvation. Pagpapakita ng era ng pagliligtas. On the side of the cross, kumbaga, ito yung sinabi ni Kristo kay John the Baptist dahil hindi pa nangyayari yung ultimate na miracle, na yung resurrection, hindi pa namamatay si Kristo. Pero we know from this side of the cross, on this side of the cross, kompleto na yung revelation natin. Alam natin na yung messianic work ni Jesus ay nag-culminate doon sa cross. Kaya naman ang solusyon sa pagdududa ng alagad ay yung tumingin tayo sa finished work ni Jesus doon sa krus. Ito ang magtatanggal ng ating mga pagdududa, yung ebanghelyo. So hindi lang para sa mga hindi mananampalataya ang good news, ang gospel, ang Messiah or ang redemptive work ni Jesus, ito din pala ay para sa mga mananampalataya, para lalo tayong tumibay sa pagtitiwala kay Jesus. At yun ang pinupunto natin dito. The redemptive work of Jesus is not only to save us, but also a powerful remedy against our doubts. Yung ginawa ng Diyos para sa atin doon sa cross ng Kalbaryo, na yung gawa niya ng pagliligtas, ito ay nagbibigay sa atin ng makapangyarihang solusyon, gamot doon sa ating mga pagdududa. Kung nagdududa ka sa pagmamahal, sa pag-ibig ng Diyos, wala nang iba pa na pwedeng yung pinakadakila na pagpapatunay na si Jesus nga ang Kristo at siya'y para sa iyo, dahil namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Tumingin ka lang sa krus ng Kalbaryo, solved na ang pagdududa mo, mahal ka ng Diyos. Siya ay para sa iyo, kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Ang mabuting balita ni ginawa ni Kristo ay hindi lamang para tayo iligtas. Ito rin ay mabisang gamot laban sa ating mga pagdududa. Hindi sinabi ni Jesus na, kung papansinin natin dito, di ba si John the Baptist, kasama niya ang Panginoong Hesukristo, siya nga ang nag-baptize kay Hesukristo. Nakita niya yung sign that yung Holy Spirit bumaba, appearing as a dove. And then narinig niya audibly yung voice from heaven, "This is my beloved Son, of whom I am well pleased."
Pero hindi sinabi ni Jesus, ikaw naman Juan. Di ba kasama kita doon? Bakit nagdududa ka ngayon? Di ba narinig mo na yon? Kumbaga, hindi yun ang sinabi ng Panginoon dahil we can say na hindi iyon ang magtatanggal ng pagdududa ni John the Baptist. Yung mga great experiences na yon. Whether sabihin natin deep theology, hindi ito ang makakapagtanggal talaga ultimately ng pagdududa ng tao. Nasaksihan lahat yun ni John, pero ngayon na siya'y nasa mahirap na sitwasyon, nakakulong siya dahil sa paggawa ng kanyang gampanin sa kaharian ni Kristo, sa kabila ng bagay na nasaksihan niya na yun, nagduda pa rin siya. So, hindi yon ang gamot. Hindi yung mga great experiences na yon. Or sabihin natin, meron kang nalaman na great theology sa Biblia. Ganon din po tayo kung ang panagot natin sa ating mga pagdududa ay yung, kumbaga, yung experiences natin na dati tinulungan ko ng Panginoon. O kaya, yung mga kaisipan natin na makapangyarihan ng Diyos. Dakila siya, hindi niya ako iiwan, ni pababayaan man. Bagamat totoo ang mga yon, ay hindi yon sapat. Hindi yon ang remedy. Ang remedy pa rin ay yung tingnan yung gawa ni Kristo sa krus. Yun ang ultimate na makakapagtanggal ng ating mga pagdududa. Kaya kung titingnan mo ang pangangaral sa New Testament, hindi ito puro tithings, hindi ito puro gawa mo, gawin mo yung bagay na ito, gawin mo yon na parang pag ginawa mo to ay maliligtas ka or susuklian ng Diyos yung mga mabuti nating ginagawa dahil lang sa ginawa natin. Ang laman ng preaching ng mga apostol ay si Kristo at yung ginawa niya sa krus dahil yon ang may kapangyarihan na magligtas ng mga unbelievers at mag-sanctify ng kanyang mga tao. Ito yung magpo-fortify ng kanilang pananampalataya. Diba? Kahit sa Old Testament, pag nagbigay ang Panginoon ng utos, anong sinasabi niya muna? Pinapaalala niyo muna yung redemptive event nung panahon na yon. I am the God who brought you out of the land of Egypt para daling kayo dito sa lupang pangako. Dahil yun ang picture ng gospel ng panahon nila. Pinapaunawa niya muna. And then sa Romans 12:1, bago simulan ni Pablo yung application part niya, sinabi niya, I beseech you, brothers, by the mercies of God, that you present yourself as a living sacrifice. Sinabi niya muna yung mercies of God. Ano yung mercies na yon? Yun yung mercies na yon na in-expound niya from verses 1 to 11. Ano yon? The gospel. Ito yung justification by faith. It is because ang gospel ang nagpo-fuel sa atin para gawin ang pinapagawa ng Diyos at mawala yung anumang pagdududa. Minsan, madalas yung pagdududa, ito yung pumipigil sa atin na i-push yung sarili natin para maglingkod sa Diyos or magpatuloy pa sa gawain ng Panginoon. Diba? Parang yung sasakyan, ito hindi aandar kung walang fuel, kinakailangan mo itulak. Ganon din tayo. Kung wala yung gospel, walang grace ng Panginoon na magtutulak sa atin, tayo mismo magtutulak sa sarili natin and napakahirap nun. Walang ibang nagtutulak sa'yo para maglingkod, kundi ikaw lang. Ang hirap nun, kaya kailangan mo ng biyaya ng Panginoon na pupush sa'yo at available ang biyaya ng Diyos sa gospel. Diyan mawawala yung mga anumang pumipigil sa'yo na pagtiwalaan ang Diyos. Kaya kung mayroon mang doubts, naiintindihan ng Diyos yan. Ngunit, nais niyang alalahanin mo yung ginawa niya para sa'yo. Dahil ito lang ang magpapatunay na ang Diyos ay totoong tumutupad sa kanyang mga pangako. Sa gospel, pinatunayan ng Diyos na siya ay totoong para sa'yo. Doon sa ginawa niya sa krus, ito ang patunay na mahal ka ng Diyos. Nagawa niyang talikuran si Jesus para mapatawad ka. Kaya sa krus ay walang pagdududa. Remember yung paulit-ulit na na-illustrate dito, yung isang lalaki na panahon na sa kanyang mga pagdududa, binubulungan siya
Satan, di ka na mahal ng Diyos. Tingnan mo yung mga tao na yan, successful sila. Dati, parehas lang kayo. Pero ngayon, naiwan ka na. Sira-sira na ang bahay mo. Pag daw ganon, inaakay, parang sa isip niya, inaakay niya si Satan at dinadala niya doon sa malapit sa krus. At pag natanaw niya na yung krus, sinuturo niya ito at sinasabi niyang, ngayon mo sabihin na hindi na ako mahal ng Panginoon. So, you can see, ganun din tayo at yung gospel para sa atin. So, as a challenge, just like what John did, seek the word of Christ in the scriptures and there find refreshment in what He did for you. Pumunta si John the Baptist hindi sa kung saan-saan lang. Pumunta siya doon sa makapagbibigay ng word na patungkol kay Kristo. At pumunta siya mismo kay Kristo. Tayo naman, on this time na wala na si Kristo, we can search the scriptures and find yung mga refreshing truth patungkol sa Kanya at sa mga pangako Niya. So, wala na si Kristo sa lupa, pero iniwan Niya ang Kanyang salita para maging source ng comfort mo. Kaya dito mo hanapin ang sagot sa iyong mga pagdududa. Diba? Yung mga pagdududa, ito yung nag-expose sa atin sa mas maraming temptations. Kaya wag nating baliwalain. Sinasabi natin dito, wag mong ikabahala masyado na ikaw ay nagdududa dahil naunawaan niya ng Panginoon. Pero meron din na dapat tayong gawin. Wag mong baliwalain yung pagdududa. Dahil ine-expose tayo niyan sa mas marami pang mga temptations. Pag nagsawa na tayong lumaban sa kasalanan, dahil dami ng mga temptations at nagduda tayo, pag nagsawa na tayo sa paglaban sa kasalanan, bababa na natin yung mga guard natin at dahil doon, bumibigay na tayo. Tingin natin mahirap lumaban at mas relax na para sa atin na bumigay na lang sa kasalanan. Pero makikita natin, imbes na magaanan tayo sa gagawin nating pagtanggal ng ating mga defenses, tayo ay nasasakam sa mas marami pang mga problema. Kaya hindi ito, nagsimula lang yung mga ganong mga problema na hirap na hirap ka ngayon dahil doon sa pagdududa na hindi natin na-check, hindi natin, kumbaga hindi mo na i-preach sa sarili mo yung gospel, hindi mo na paalalahanan yung katotohanan na si Kristo namatay para sa iyo at siya'y muling nabuhay para bigyan ka ng pagkakataong mabuhay para sa Kanya. Na hindi natin, pagka tayo ay pagod na sa kasalanan, ang gagawin natin, imbes na kung pumunta kay Kristo, hanapin yung remedyo sa ating mga pagdududa, pupunta tayo sa mga ibang mga bagay. Whether magbabakasyon ka, para lang makapagpahinga at kumbaga ma-relax yung isip mo, kakain ka sa labas, maggagawa ka ng ibang mga leisures, walang masama sa mga bagay na yon. Pero last na nating pinupuntahan yung si Kristo. Hanapin si Kristo at yung kanyang mga pangako. Hindi mo mahanap yung kagaanan na hinahanap mo sa mga yon dahil nag-umpisa ka lang sa pagdududa. Doon ka bumalik. Patibayin mo yung iyong pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pagbalik sa Ebanghelyo. So, balik ka sa salita ng Diyos. Hanapin mong muli si Kristo at yung kanyang sakripisyo sa iyo. Katulad ng challenge ng Panginoon sa Revelations chapter 1 verse 7, o chapter 2 verses 1 to 7 sa Ephesus. Sinabi niya, go back to your first love. Balik ka kay Jesus. Sariwain mong muli yung pagmamahal na ipinakita niya sa gospel and all doubts will go away. Buhayin mo muli yung interest mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hanapin mo doon si Kristo. Si Kristo na naiintindihan yung iyong mga kahinaan at pagdududa. Hindi siya masamang Diyos. Hindi siya yung nagtatakwil sa kanyang mga anak. Tinutulungan niyang mawala yung doubt, di ba? Yung even si Thomas na
sinasabi na ng lahat na buhay muli si Kristo, nakita namin, pero nag-doubt pa rin. But eto si Kristo, in-address yung doubt ni Thomas. Hinanap niyang muli ang kanyang mga alagad pagkatapos niyang talikuran siya at magkawatak-watak. At nung nakita nila, ang sabi niya, meron ba kayong isda? He wants to dine with them. Yun ang gusto ng Panginoon. Bumalik tayo sa ating sa fellowship sa Kanya. Kaya kung ano man ang pagdududang meron tayo, ang gusto ng Panginoon is mawala yan. Jesus wants us to be assured of His love. At hindi siya hihinto para ipaalala sa iyo ang ginawa niya sa krus. Kaya kung ang iglesyang ito patuloy na nangangaral ng Ebanghelyo at pinapakita yung kamatayan sa krus ni Kristo, yung kanyang atoning sacrifice for us, and hopefully, ay vividly lagi natin ito makikita every Lord's Day dahil sa Lord's Supper. Eventually, pupunta tayo doon na magiging weekly. Well, napakasarap na, napakagandang pagkakataon yon na sariwain ng Ebanghelyo week after week after week. Kaya kung gagawin nyo ng buong iglesia, suportahan natin. Kung gagawin nyo ng iglesia na gusto makapag-focus tayo sa Ebanghelyo, mahalin natin ang iglesyang ito. Pagpatuloy natin, ipaglaban natin yung pagkakataon na nandito tayo sa iglesia tuwing ipapangaral si Kristo. Ipaglaban mo ang araw ng linggo na hanggat maaari narito ka sa iglesia para mapakinggan at mapaalalahanan ng Ebanghelyo. 'Di ba? Si Robert Robinson, 'di ba? Sa kanyang panahon na siya'y nagdududa, may nagpaalala sa kanya nung kanyang sinulat na Calm Thou Fount of Every Blessing. Hindi niya kilala yung babae, hindi rin siya kilala, pero sinabi niya, ako yung sumulat niyan. And I would pay 1,000 world just to get back the feeling that I have back then. Sabi niya, hindi ko na nararamdaman ngayon yung aking nararamdaman. At gusto ko kahit anong gagawin ko para lang maibalik yon. Sabi nung babae, Sir, the streams of mercy is ever flowing. Balik ka lang. Parang sinasabi niya, balik ka lang. Available ang kapatawaran ng Diyos. Kung nagdududa ka ngayon, kung nandun ka sa pagkakataon na hindi mo na nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos, balik ka lang dun sa fountain of mercy, which is ever flowing. Hindi natatapos sa pagragasa. And kaya nga, always go back to the streams of mercy which is ever flowing. And that is the gospel. The Lord Jesus Christ. The fountain of all blessings and all comfort, joy, and faith. At yung katatagan ng ating pananampalataya. Pangalawa, dun sa Jesus confers judgment to the people's unbelief, dun sa verses 20 to 24. Then he began to denounce the cities where most of his mighty works had been done because they did not repent. Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have been repented long ago in sackcloth and ashes. But I tell you, it will be more bearable on the day of judgment for Tyre and Sidon than for you. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I tell you that it will be more tolerable on the day of judgment for the land of Sodom than for you. Well, pagkatapos na i-vindicate ng Panginoon si John the Baptist, binanggit niya na dito yung kanyang judge doon sa mga tao na ang mga unbelievers na kumukontra sa kanya. Jesus pronounced warning of doom to the unrepentant cities despite the miracles done in front of them. Itong mga tao na itong Chorazin, Bethsaida at yung Capernaum ay mga Galilean cities. Karamihan ng mga miracles ng Panginoon ay ginawa niya sa mga lugar na ito, pero hindi sila nagsisi. Mas marami pang ginawa ng Panginoon na miracles sa lugar na to kaysa sa Jerusalem. Pero hindi sila nagsisi. Marami ang na-impress sa miracles, of course,
May mga ganon. At may mga na-amazed pa, pero hindi naman hinihiling ng Panginoon ng amazement. Hindi naman hinihiling ng Panginoon yung ma-impress. Ang hinihiling ng Panginoon sa mga display na yon is isa lang, repentance from their sin. Hindi nila pinakinggan yung panawagan ni Kristo. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Diba? Kumpara sa Tyre at Sidon, na mga Gentile cities na winasak ng Diyos sa dahil sa idolatry at immorality, wala na sila ngayon, mas matigas pa ang puso ng mga nasa Corazin at Bethsaida dahil kung ang mga milagro daw na nakita nilang ginawa ni Kristo, ginawa sa Tyre at Sidon, lahat nakapagsisi na daw sila with ashes and sackcloth. Kumbaga, sinasabi dito, mas masama pa sila sa mga taga-Tyre at Sidon dahil sa kanilang unbelief. Matinding bintang ito kasi mga unbelieving cities ito. Mga Gentiles. At yung Capernaum ay doon pinakamaraming milagro ang Panginoon. Ngunit wala silang tugon sa panawagan ni Jesus. Sinabi ng Panginoon na mas worse ang unbelief nila kaysa sa immorality ng Sodom. Imagine this, di ba? Pag narala natin ang Sodom, nandidiri tayo doon sa nangyari doong kasalanan. Ina-abhor natin what happened to Sodom. Pero ang sinasabi nila, mas nakakadiri, mas masama, mas malalim pa ang magiging lugar na mga nasa Capernaum kaysa sa mga nasa Sodom. Dahil nakita na nila ang Messiah, ginawa na ang lahat ng mga miracles sa kanila, pero hindi pa rin sila nagsisi. Kung daw ang Sodom, doon ipinakita lahat ni Kristo ang ginawa niya sa Capernaum, hindi sana nawasak ang Sodom. Hanggang ngayon, buhay na siyudad ang Sodom. Kaya mga warning ito ng Panginoon sa pagiging indifferent sa gawa niya. To be indifferent to Christ will merit damnation forever. And that's the point. God will bring damnation to those who remain indifferent to the message of salvation. God will bring into damnation those who remains indifferent to the message of salvation. Yung mga miracle na yon ay patunay lamang na si Jesus nga ang Messiah. Sa panahon natin ay hindi na kailangan ng ganong mga milagro. Tapos na ang greatest miracle in the history of mankind, and that is yung resurrection. Di ba si Jesus, after dying on the cross, He was raised to life. This is the greatest miracle ever. Ito ang inaabangan ng mga anghel. Dito nagtagumpay ang seed of the woman to crush the head of the serpent. Hindi mo na kailangan ng himala. Ang emphasis dito, hindi yung mga himala, kundi yung, yung pino-point out ng mga himala. At nakikita ng marami na nabuhay siyang muli mula sa mga patay. Ang pino-point out ng mga miracle na yon, again, yung kaligtasang nanggagaling kay Hesus Kristo. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang tamang tugon ay pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya kay Jesus. Kung hindi, ay may naghihintay na walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Mas matindi pa ang parusa sa mga hindi sasampalataya kay Jesus sa panahon na ito kaysa sa mga wicked na mga Sodomites. Bakit? Kasi mas maliwanag ang revelation na mayroon tayo ngayon kaysa sa kanila. Hindi natin alam papaano yung degree ng punishment. But sa ating text, may pinapakita, may degree ng punishment. Kung hindi tayo mananampalataya, kung meron sa atin man dito hindi nananampalataya kay Kristo at outrightly na nilalabanan ang mensahe ng Ebanghelyo, hindi nagre-respond, kung aabutan ka ng kamatayan, may mas malalim kang kalalagyan. Kung ang mga Sodom medyo naghihirap sila, umiiyak sila, they're gnashing their teeth, pero mas grabe ang magiging problema mo dahil narinig mo na ang Ebanghelyo. Nagkaroon ka na ng proximity doon sa gospel era, doon sa King of all kings na pumunta rito, namatay para sa mga
sa mga makasalanan, pero hindi mo pinakinggan. Yun ang tindi at gravity. Yun yung magbibigay ng katindihan ng paghuhukom. Kaya nawa, maging warning ito sa mga bisita natin na nandito. Huwag mo nang patigasin ang puso mo kay Kristo. And I want to give a general challenge para sa ating lahat. Take away any indifference to the summon of Christ to repent of your sin. Whether mananampalataya ka or hindi, kung meron kang kasalanang pinangahawakan ngayon, pinagmumuhayan ngayon, you repent of your sin. Lalo na sa mga mananampalatayang nandito. Hindi tayo kung hindi tayo ini-spare doon sa uh, pagdududa, hindi rin tayo kumbaga immune. Hindi rin tayo immune sa unbelief. Doon sa kumbaga dahil sa unbelief ay hindi mo mahal ang Panginoon kaysa sa kasalanan mo. Mahal mo ang Panginoon, pero mas mahal mo yung kasalanan na yan kaysa sa Panginoon on that moment. Pwedeng mangyari yon sa atin. At tanggalin natin yung anumang indifference. Kung naririnig natin yung mensahe ng Panginoong Jesucristo to repent of your sin, huwag mo nang patigasin yung puso mo. Take away yung indifference mo dito sa panawagan na ito. Maging paalala din ito sa ating lahat, maging sa mga mananampalataya nandito. Baka may kasalanan tayong hindi tinatalikuran sa mga oras na ito at nagiging indifferent tayo sa mga panawagan ni Jesus na magbalik loob sa Kanya. Wag mo nang patigasin yung puso mo, talikuran mo na ang mga kasalanang yan. Sa Biblia, nagkalat yung mga warnings ng Panginoon, ng warnings ng doom. At karamihan din sa mga warning na yon, hindi lang sa mga unbelievers. Actually, sa Hebrews, ang kausap niya doon ay mga mananampalataya at nagbigay siya ng 5 warnings. At lahat yon naka-address sa mga tunay na mananampalataya. Ginagamit ng Panginoon yung mga warnings na yon para manatili silang sa pananampalataya. Para magkumapit sila na wag mawala yung prize. Hindi nawawala yung prize. Hindi nawawala ang kaligtasan. Pero ginagamit ng Panginoon yung mga warning ng pagtalikod sa Panginoon at yung damnation at yung forfeiting of the prize para tayo ay magbalik loob sa Kanya. Kaya kung makakita ka ng warning sa Biblia, you take it for you, para sa kabutihan mo. Katulad ng warning dito. Dahil kung mawala mo man ng mapunta ka man sa impyerno ngayon, hindi ito dahil nawala mo yung kaligtasan. Marahil patunayan na ikaw ay hindi talaga mananampalataya. Kaya ang pinakamaganda rito ay tingnan natin yung mga warning na ito as a challenge for us. Challenge para magbalik loob sa Kanya. Dahil kung hindi, pwede na doon mo malalaman kung sa Diyos ka o hindi. Huwag mo nang patigasin ang puso mo, talikuran mo na ang kasalanang pinangahawakan mo. Sa Biblia, nagkalat yung mga ganitong warning na may mga serious din na consequences ang indifference sa panawagang magrepent. Katulad kay Ananias and Sapphira. We believe, mga mananampalataya ito, pero dahil sa kanilang sinungaling, sila ay, kumbaga, wala sa oras, sila ay kinuha ng Panginoon at kahiya-hiya yung kanilang naging kamatayan. Kaya ganun din tayo. Meron serious na consequences ang hindi pagtugon sa panawagan ng Panginoong magrepent kahit na ikaw ay anak niya. May serious na consequence yan. Kaya pakinggan mo ang warning na ito. Gusto ng Diyos na magbalik loob ka sa Kanya. Diba? Iiwanan niya ang 99 na mga tupa para lang hanapin ang isang nawala. Ganon ka rin. Kung magre-repent ka lang, babalik ang Panginoon. At kung babalik ka sa Diyos, kukunin ka ng Panginoon at ibabalik ka sa Kanya. At kung babalik ka sa Diyos, katulad sa kwento ng prodigal son, the Lord will run and hug you and clothe you at ibabalik ka doon sa
supposed to, kumbaga yung iniwan mo, tinalikuran mong posisyon as a son, as a beloved na anak na kaisa ng kanyang mga tao. So repent and go back to Christ. At kung ikaw ay bisita ngayon, again, kung wala kay Kristo, or ikaw ay anak ng miyembro dito at hindi mo pa kilala si Kristo, ang panawagan sa iyo ay magsisi at magtiwala ka sa Kanya na siya ang sinugo ng Diyos para magbayad ng kasalanan ng mga tao. Magkaroon ka ng ganoong pagkainggit, yung godly na pagkainggit doon sa mga nagpo-forward at papunta na doon sa acceptance o yung process ng admission ng membership dahil nakilala na nila si Kristo. Magkaroon ka ng desire na nawa maging katulad nila yung maging journey ko. Makilala ko si Kristo sa ministry na ito. Makita ko at pakinggan ko yung summon na magrepent. Wag ko nang sayangin yung pagkakataong naririnig ko ang ebanghelyo. Dahil ito ay maganda sa kaluluwa ko. Nawa magkaroon ka ng ganong realization na hindi pinipigilan ng ebanghelyo ang kabutihan at yung pag-enjoy mo sa mundong ito. Actually, mas may enjoy mo ang mundong ito kung ikaw ay mapupunta kay Kristo dahil hindi ka pipigilan ng Diyos i-enjoy ang mundo. Ang gagawin lang is pipigilan ka ng Diyos na i-enjoy ang mundo the way na siya ay indulgent at mapapalayo sa Kanya. Mas may enjoy mo ngayon ang mundo na kasama ang Diyos kapag ikaw ay mananampalataya na. Kaya wag mo nang patigasin ang puso mo. Hindi masamang Panginoon si Jesus. Maunawain siya, naiintindihan niya ang kahinaan ng kanyang mga gustong iligtas, yung mga tao na kanyang pinagpapahayagan. Kaya di ba siya mismo ay nagkatawang tao para sa iyo. Hindi siya basta lang nagpapasunod ng tao. Do pwede niyang gawin 'yon dahil Panginoon siya. Pero hindi niya ginawa na pasunodin ka lang. Naging tao siya, nagkatawang tao siya, bumaba siya dito para makitulad sa ating mga kahinaan except yung sin at nagpakasakit siya sa krus para maintindihan niya yung pinagdaraan ng meron ka. Hindi po pwedeng hindi niya naintindihan yung struggle mo na yan. Naintindihan niya yan. At gusto niya na mag-rise above ka sa struggle na yan, magtiwala ka kay Jesucristo. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa kasalanan. Sampalatayanan mo si Kristo. At sa ating mga members dito muli, mabuhay tayong patuloy na nagre-repent sa ating mga kasalanan. Patuloy nating patayin ang mga kasalanan na natitira sa atin. Gawin natin ito bilang ganti sa kabutihang ginawa ng Diyos para sa atin na namatay yung kanyang bugtong na anak. Binigay niya ang lahat ng patak ng dugo para sa iyo. At kung meron kang 1,000 buhay, hindi pa sapat yon para suklian yung kabutihan ng Panginoon. Hindi hinihiling ng Panginoon gawin mo yon. Pero marapat lamang na isipin mo na kung meron kang 1 buhay ngayon, dapat mong ibigay itong lahat-lahat, buong-buo, para kay Kristo. Just like Polycarp, nung siya ay papatayin na, binigyan siya ng pagkakataon na mag-recant sa kanyang pananampalataya at hindi siya papatayin. Sinabi niya, for 86 years, I have served Him, and He has done me no wrong. How can I blaspheme my King and my Savior? Kaya hindi man hinihiling na ng pananampalataya mong mamatay ka para kay Kristo, ngunit at least mabuhay ka para sa Kanya. Mabuhay tayo para sa kay Kristo. So God is good that He understands His people's failures and warns unbelievers of the dangers of their unbelief. So both itong warning at itong pagbibigay ng yung understanding niya sa failure ng kanyang mga tao, these are the gracious na mga binibigay ng Panginoon sa mga tao sa mundong ito. Whether winarningan ka niya, dahil unbeliever ka, grace ng Panginoon yan. At kung ikaw ay mananampalataya, naintindihan ka ng Panginoon yung failure mo, that is the grace of God. Huwag mong
sayangin yung mga graces na yon. Tayo manalangin. Lord, thank you so much for your message to us. Salamat dahil naintindihan mo ang aming mga kahinaan. Sa panalangin namin na ito, ay nais naming hilingin ang paggabay mo sa amin na sa panahon ng aming mga pagdududa ay tulungan mo kami na bumalik sa inyo sa pananampalataya. At ganun din, kung sa panahon na kami ay nasa kasalanan at hinihiling mo kaming or sinasabihan mo kaming mag-repent, give us the ear to hear yung panawagan mo sa amin to repent. Dahil alam namin na may naghihintay sa aming kapahamakan kung hindi namin susundin ang inyong panawagang mag-repent. Kaya, you're the sovereign one. Alam namin na kaya mong gawin ang lahat ng mga bagay. Pero tulungan mo kami na mahalin ang gagawin namin, whether kami ay mananampalataya sa inyo or susunod sa inyo sa lahat ng aming mga gagawin. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.